Dear Kuya Stan, good evening po sa inyo at sa mga nakikinig sa 105.9 True FM. Tawagin niyo na lang po akong Alice, 24 years old na presently mag-4 years in a relationship sa boyfriend ko na si Jerry. Hindi niya po ito tunay na pangalan. 1 taon lang ang agwat niya sa akin at magkakababata po kami at nakakalaro ko pa siya sa bahay-bahayan. Pero lumipat sila sa kabilang barangay kaya madalang ko na lang siya nakikita. Hindi ko lubos akalaing Kuya Stan na madedevelop kami sa isa't isa noong kami ay parehas ng nasa kolehiyo sa State University na pinapasukan namin. May motorsiklo po si Jerry. Minsan sumasabay ako sa kanya pauwi sa bayan namin. Pero napapadalas dahil nag-aambag ako ng gasolina. May mga pagkakataon na mabilis siyang magpatakbo ng motorsiklo. Kaya pinagsasabihan ko na huwag magmadali at baka kami ay maaksidente. Ang sabi niya sa akin, higpitan ko lang daw ang yakap. Pero pag malapit na kami sa bayan namin, sinisigurado ko na hindi ako nakahawak sa kanya para wala lang masasabi ang mga marites. Lumipas ang mga buwan, lagi na akong sumasabay sa kanya pauwi. Nagulat po ako dahil hindi na siya nagpapaambag ng gasolina. Pero nagpumilit pa rin ako. 2 araw noon bago magpasko, may natanggap akong text message mula sa kanya. May ipinagtapat po siya, Kuya Stan. At ayun na nga, nanliligaw na pala. Nahihiya raw siyang magsabi sa personal. Hindi ko muna po ito sinagot. Bisperas ng Pasko, may natanggap na naman akong mensahe mula sa kanya at nagtatanong kung may pag-asa ba raw siya sa akin. Hindi ko to sinagot ng ilang oras. Saktong Noche Buena, nagreply ako na, oo na, tayo na. Yee! Tuwang-tuwa si Jerry nung sandaling yon. Madaling araw sa araw ng Pasko, tumungo siya sa bahay at may dalang lechon manok. Pagka-graduate namin, ilang buwan nang lumipas, lumuwas siya papuntang Maynila para magtrabaho. Habang ako naman ay naiwan sa probinsya at nagtatrabaho sa isang kumpanya sa Iloilo City. Oh no! Mahirap pala talaga ang long-distance relationship kahit na may social media. Iba pa rin ang physically nakakasama mo. Nasa iisang bansa nga kami pero milya-milyang dagat naman ang pagitan. Umuwi po siya pagkatapos ng 1 taon niya sa Maynila. Fiesta po sa amin at siya pa rin ang Jerry na nakilala ko. Walang pinagbago. Nakakasiguro, ako na. Ako pa rin ang nasa puso niya. Pega. Mag-anniversary kami sa Pasko at gusto ko po sana siyang makasama ng personal. Balak kong pumunta sa Maynila. Hindi ko na inilihim sa kanya ang plano ko pero hindi siya sang-ayon. Antayin ko na lang daw siya at ang kanyang pag-uwi niya, tsaka kami pag-uwi niya sa susunod na taon, tsaka kami magse-celebrate. Naku. Nalungkot naman po ako kasi parang wala man lang siyang willingness na mag-effort para magkita kami.
Ayun ang pinagmulan na po ng madalas naming pagtatalo. Sinabihan niya para ako nung huli na sa iba ko raw hanapin ang oras na hindi niya maibibigay. Hindi na po ako sumagot mula noon at meron siyang mga chat tuwing umaga. Pero 1 week ko nang hindi sinasagot o binubuksan ang kanyang mga messages. Grabe. Oo nga, grabe. Feeling ko kasi matutuluyan yung pag-aaway namin pag kinausap ko siya. Ngayon na hindi pa rin ako nakaka-move on sa huling sinabi niya. Genuine question, Kuya Stan. Naging sobrang demanding po ba talaga ako? Sana po, maliwanagan niyo po ako. At maraming salamat po and advance Merry Christmas po sa inyo. Lubos na gumagalang, Alice mula sa probinsya ng matatamis na mangga, Guimaras. Alice, maraming salamat sa sulat na pinadala mo sa amin. Alice na taga Guimaras. At ang mapapayo ko sa inyo, pasensya na Alice, no? Magiging honest ako sa iyo, magiging prangka ako dahil tinanong mo ako ng genuine question kung ikaw ay naging demanding o hindi. Sa totoo lang, hindi ka demanding. Gusto mo lang talaga siya makita sa Manila at ikaw ay gumagawa ng effort para magkita kayo dahil kayo ay nasa isang long-distance relationship. At siguro, ang iyong love language ay physical touch. Di ba? Or yung quality time na kailangan lagi kayo magkasama. Pero si Jerry, parang hindi sang-ayon sa gusto mong mangyari. Medyo masakit, pero ako, magdududa. Baka meron siyang ibang karelasyon sa Maynila. Ayoko naman mag-judge bigla sa kanya, no? Pero yun ang unang iisipin ko. Baka meron siyang ibang karelasyon. At kung siya naman ay patuloy na nag-reach out tuwing umaga, nagme-message sa'yo, bakit hindi niya subukang tawagan ka? Or bakit hindi ikaw mismo ang tumawag? Siguro iniisip din niya, kung sakaling wala siyang karelasyon sa Maynila, baka natatakot siya dun sa gagastusin ninyo. Dahil nagsisimula pa lang kayo sa career ninyo, 24 years old pa lang kayo. Magtiwala kayo sa isa't isa, huwag ka masyadong magselos, hindi ka demanding. Pero, ang suggestion ko, ano kaya kung mag-surprise visit ka sa kanya sa Maynila? Diba? Hindi natin alam kung ano makikita natin. Baka mahuli mo siya na may ibang karelasyon or baka naman talagang nagsisipag lang siya sa trabaho. Hindi natin masasabi hanggat di natin na nalalaman kung ano yung totoo. Pero ang desisyon, Alice, ay nasa iyo pa rin kung itutuloy niyo yung relasyon ninyo sa isa't isa or kung mag-cool off kayo or kung siguro maghihiwalay kayo. Nasa sa inyo yan. Sana, Jerry, kung ikaw ay nakikinig dito sa shoutout, tumawag ka sa amin, sumulat ka rin para malaman namin kung ano ba talaga yung dahilan kung bakit ayaw mo siyang papuntahin sa Maynila. Good luck sa inyo, Jerry and Alice. At sa mga listeners natin na gusto magpadala ng sulat, alam nyo na gagawin. Malaki na kayo. Mga kapatid! Dito tayo sa totoo. O, yan yun yung boses. Pagbigyan nyo na, minsan lang naman yan. Siyempre, dito tayo sa True FM, hindi ba? Like, share, subscribe, follow ang ating mga social media accounts, ha? At True Network PH. Yun lang ang keyword na hahanapin nyo. TrueNetwork PH. O, like, share, follow, subscribe para bongga talagang levels natin sa FB, sa IG, sa X na dating Twitter, sa YouTube and TikTok, pati na rin sa mga podcast.